Ang biglaang pagpapakita ng lakas ni Qiaoji ay nag-iwan kay Dingge na walang imik, habang si Dingshu ay natigilan sa hindi paniniwala. Ang kanyang isip ay umiikot at hinawakan niya ang kanyang ulo, hindi maintindihan kung paano ang batang lagi niyang binubuli ay biglang naging mas malakas. Dahil bulag sa galit, sumugod siyang muli, sumisigaw na si Qiaoji ay isa lamang punching bag na binubugbog niya mula pa noong mga bata pa sila. Iwinasiwas niya ang kanyang armas sa isang malawak at malakas na bilog, galit na ang kanyang dating biktima ay maglakas loob na lumaban. Gayunpaman, sinalubong ni Qiaoji ang tama, ang kanyang nakabaluting katawan ay madaling tinanggap ang impact at nagpabagsak kay Dingshu sa lupa muli. Habang ang kanyang pamilya ay nanunood sa gulat na katahimikan, tiningnan ni Qiaoji ang kanyang natalong mang-uusig at ipinahayag ng may matinding kumpiyansa na hindi na siya ang dating tao. Kasabay nito, sa mundo ng salamin, isang mas desperadong labanan ang nangyayari. Si Yun She ay nakikipaglaban ng husto sa masamang kaluluwa ni Qiao Benbenen. Alam niya na kaharap niya ang kanyang kaibigan sa kanyang prime, isang mandirigma ng hindi kapani-pani walang lakas. Ang pagkakaiba sa pagitan ng kanilang kasalukuyang lakas ay napakalaki. Alam ni Yunzi na kung hindi dahil sa ang katotohanan na si Benben ay isang defensive class at kasalukuyang walang isip, siya sana ay natalo sa isang iglap. Gayunpaman, si Yunzi ay may isang napakahalagang kalamangan. Siya ang nagturo kay Benben ng lahat ng kanyang fighting moves. Alam niya ang mga kahinaan ng kanyang kaibigan na parang likod ng kanyang kamay, na nagpapahintulot sa kanya na hulaan at kontrahin ang kanyang mga galaw. Ngunit kahit nasa kalamang ito, ang laban ay napakahirap. Ang depensa ng espiritu ay katulad ng isang level 60 plus na mandirigma, at kahit na ang kanyang Blade of Trickery ay ganap na pinalakas, ang mga atake ni Yunzi ay halos walang nagawang pinsala. Bigla, ang undead spirit ay nagpakawala ng isang malaki at paputok na alon ng gininto ang enerhiya. Agad na nakilala ni Yunzi ang galaw. Ito ang legendary skill, Golden Light Shield, ang mismong ibinigay niya kay Qiaoji ilang sandali bago, naghanda siya, hinarang ang malakas na atake, na may isang matinding determinasyon sa kanyang mukha habang napagtanto niya kung gaano kahirap ang laban na ito. Bumalik sa totoong mundo. Isang napahiyang Dingshu ang sumigaw sa galit at inatake si Qiaoji gamit ang isang malakas na skill na tinatawag na Mountain Shaking Wild Hammer. Gayunpaman, si Qiaoji, na ngayon ay isang malakas na tank, hindi lamang hinarang ang tama, ngunit pinatalsik si Dingshu sa pamamagitan ng isang malakas na suntok, pagkatapos ay sinundan niya ito ng isang malakas na shield bash na nagpabagsak kay Dingshu sa lupa. Sa panunood sa kaawa-awang pagpapakita na ito, si Dingge ay umismed sa kanyang pamangkin, na nagtatanong kung paano siya natatalo sa maliit na brat mula sa pamilya Qiao. Nagpas siyang kunin ang mga bagay sa kanyang sariling mga kamay, ipinahayag niya na aalisin niya ang galit ni Dingshu para sa kanya at sumugod kay Qiaoji gamit ang isang malakas at puno ng enerhiyang atake. Habang ang kanyang kamao ay malapit ng tumama, sinalubong siya ng isang nakasisilaw na flash ng gininto ang liwanag, tiningnan niya ito nang hindi makapaniwala nang mapagtanto niya na si Qiaoji ay nagpatawag ng isang malaking, nagngangalit na energy barrier, ang legendary na Golden Light Shield. Sa kanyang bagong kapangyarihan, tinuya ni Qiaoji ang kanyang mga mananalakay, na tinawag ang tinatawag na pamilya ng bayani na walang iba kundi mga duwag na hindi man lang naglakas loob na lumaban ng isa-isa. Kasabay nito, sa mundo ng salamin, si Yun Shi ay nahaharap sa mismong legendary na skill, ang undead spirit ng kanyang kaibigan ay protektado ng parehong maliwanag na gininto ang shield, at si Yun Shi ay nagpapakawala ng isang walang humpay na serye ng mga purple energy slashes laban dito. Alam niya ng eksakto kung paano gumagana ang skill, bilang isang legendary na kakayahan, ang defensive power ng Golden Light Shield ay hindi lamang nakabatay sa stats ng gumagamit, hanggat hindi ito tinatamaan ng isang atake na higit sa doble ng limitasyon ng pagtitiis nito, maaari itong tumagal ng hindi bababa sa 10 direktang tama. Gayunpaman, mayroon itong isang kritikal na kahinaan, ito ay isang consumable skill. Kahit na ang pinakamaliit na halaga ng pinsala ay magpapadaloy ng enerhiya nito, at ginagamit ni Yun Shi ang kapintasan na ito, na binabawasan ang lakas nito sa bawat strike. Bumalik sa totoong mundo, ang Golden Light Shield, na nagpoprotekta kay Qiaoji,
ay tuluyang nasira sa ilalim ng walang humpay na atake mula sa mga miyembro ng pamilya Ding. Umismed si Ding Gay, na hindi humanga sa legendary na skill, sa isang hitsura ng purong kasamaan, ipinahayag niya na hindi sana mahalaga kahit na ginamit ito ng basurang si Qiao En mismo. Hawak ang bugbog na si Ding Shu sa isang headlock, sumagot si Qiao Ji ng may bagong tapang, na sinasabing kung naroon talaga ang kanyang lolo sa tuhod, si Ding Gay ang luluhod na nagmamakaawa ng awa, galit na galit sa pagsuway na ito. Nagpakawala si Ding Gay ng isang alon ng malakas na pulang enerhiya na nagpatalsik sa lahat. Lumapit siya sa nakabaluting si Qiao Ji, na kinukutya ang kanyang ninuno bilang isang walang silbing tanga na namatay sa isang mababang antas na dungeon. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pananalita, na sinasabing kahit na naroroon si Qiao En, mapipilitan din siyang lumuhod. Upang patunayan ang kanyang punto, itinapak niya ang kanyang paa, na nagpakawala ng isang malakas na skill, gravity shockwave, na nagdulot ng lupa na sumabog sa isang marahas na kaguluhan ng bato at puwersa. Tumama ang atake kay Qiao Ji ng may brutal na puwersa, na nagdulot sa kanya na umubo ng dugo, ngunit milagrosong nanatili siyang nakatayo. Tiningnan ni Ding Gay na may gulat ng ngisi, na nagkomento kung gaano katatag ang bata. Pagkatapos ay nagpatawag siya ng isang malaking kumikinang na crystal axe. Ang kanyang ekspresyon ay naging sadista habang nagtataka siya ng malakas kung paano tatayo si Qiao Ji pagkatapos niyang putulin ang kanyang mga binti. Habang itinataas niya ang palakol upang sumalakay, inihagis ng ina ni Qiao Ji ang kanyang sarili sa harap ng kanyang anak, desperadong nakikiusap sa ikatlong master na iligtas siya, na sinasabing siya ay bata at hanggal lamang. Lumuhod siya, iniaalok ang kanyang sarili sa kanyang lugar. Nagmamakaawa kay Ding Gay na gawin ang anumang gusto niya sa kanya sa halip, ang kanyang desperadong pakiusap ay nagbigay kay Ding Gay ng isang bagong, malupit na ideya, isang masamang ngiti ang kumalat sa kanyang mukha habang tumingin siya mula sa ina patungo sa kanyang anak. Pagkatapos ay nagbigay siya ng isang kakila-kilabot na huling-hiling sa duguan at nasukol na si Qiao Ji, kung tatanggi siyang lumuhod, papatayin niya ang kanyang ina sa harap mismo niya, nawala ng pasensya sa pagtindig. Basta na lang binaliwala ni Ding Gay ang kanyang banta, na sinasabing maraming iba pang mga tao na papatayin habang iwinasiwas niya ang kanyang palakol patungo sa ina ni Qiao Ji. Sa takot, sumigaw si Qiao Ji na maghintay siya, ang kanyang determinasyon ay tuluyang nasira habang naghahanda siyang sumuko, ngunit bago pa siya makapagsalita ng isa pang salita, ang buong lugar ay nayanig ng isang malaking pagsabog ng alikabok at mga labi na sumabog mula sa lupa, na humaharang sa paningin ng lahat. Nang tuluyang magsimulang hamupa ang alikabok, ang mga gwardya ng pamilya Ding at ang pamilya Qiao ay naiwan na nakatitig sa gulat na katahimikan sa kung ano ang lumitaw. Sa harap nila ay nakatayo ang isang naglalakihang, multong figure sa buong, madilim na baluti, na nagpapalabas ng isang nakakatakot na asul na aura. Si Ding Gay, na nakataas pa rin ang kanyang palakol, ay nakatitig lamang sa lubos na hindi paniniwala, na kinikilala ang imposibleng figure sa harap niya. Nauutal niya ang pangalan, Qiao En. Ang pagbubunyag ay nagpadala ng mga shockwave sa pamamagitan ng karamihan, tiningnan ng ina ni Qiao Ji, na bumubulong, lolo, sa isang halo ng pagkamangha at takot, habang ang mga gwardya ng pamilya Ding ay sumabog sa gulat na pagkalito, na nagtatanong kung paano posibleng mabuhay muli ang isang patay na tao. Gayunpaman, kinilala ng isa sa mga nakatatanda sa pamilya Qiao ang multong anyo para sa kung ano ito, na kinilala ito bilang isang undead. Sa sandaling yun, isa pang figure ang lumitaw mula sa alikabok, na nakatayo ng kalmado sa tabi ng mabigat na undead warrior. Ito ay si Yun Che. Tiningnan niya ang natigil ang karamihan ng tao na may malamig at nag-aakusa na sulyap, na nagpapaalala sa kanila kung paano nila hinamak si Qiao En ilang sandali lamang bago. Sa isang ngisi ng matinding kasiyahan, ipinahayag niya na natural lamang para kay Qiao En na gumapang pabalik mula sa kailaliman ng impyerno upang ayusin ang iskor sa kanilang lahat.